at kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This Saturday on Scene Zone, hashtag World Class Theater Experience mula sa Broadway Classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion.
ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Running stories. The news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan. Mga balitang ayaw tigilan ng intriga. Mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabi ito ng Biyernes, sa isa buwan ng Pebrero taong 2026.
Sa ating headlines, bilang ng mga namatay sa gupit po ng bagyong Basyang, umabot na sa 5. Bagyong Basyang posibleng muling maglandfall sa Cebu o Negros Oriental ngayong gabi. 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa tanggapan na raw po ng House Speaker. 3 reklamo namumurong iharap sa Lunes. Mga dati at kasalukuyang mambabatas ay irerekomendang kasuhan ng NBI sa flood control anomalies. Kampo ni dating Pangulong Duterte umapila laban sa kanyang pananatili sa loob ng piitan. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho na natili sa 4.4% ayon sa PSA. Presyo ng petrolyo may dagdag bawas daw po sa susunod na linggo. Mga suspect sa pagpatay sa pulis sa septic tank nagpositibo sa droga. Sa sports, Alex Ayala tuloy ang laban sa Abu Dhabi Open matapos daw makalusot sa semis ng women's doubles. Sa TNT Showbiz, singer na si Gigi Delana sumailalim sa isang retreat para sa kanyang healing journey. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, 5 ang naitalang namatay sa gupit po ng bagyong Basyang sa Kabisayaan at Mindanao. Una pong iniulat na isang pamilya na kinabibilangan ng mag-asawa, isang 13 anyos na bata at 11 buwang sanggol ang natabunan ng landslide sa barangay Agusan, Cagayan de Oro City. May kalimang namatay naman ay isang radio broadcaster na si Creselyn Baterna Velasco na manoy inatake sa puso ng lunurin ng baha ang kanyang apartment sa Iligan City. Libo-libo katao naman ang inilikan sa naturang mga lugar bagaman tiniyak ni Iligan City Mayor Frederick Siao na kanilang kontroladong sitwasyon. Higit naman sa may 32,000 katao ang naapektuhan ng mga pagbaha dulot po ng bagyong Basyang dyan po sa Misamis Oriental at higit 2,000 sa Camiguin Province. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa 26 na lugar sa bansa dahil sa bagyong Basyang. Kabilang dito ang southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kabilang ang Cuyo, Cagayan Silio at Calamian Islands at ang southern portion ng Masbate. Signal number 1 din sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, kabilang ang Kaluya Islands, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte at Siquijor. Gayon din ang Dinagat Islands, western portion ng Surigao del Norte, northern portion ng Misamis Oriental, northern portion ng Misamis Occidental, Camiguin at northern portion ng Zamboanga del Norte. Sa huling buletin ng Pag-asa na mataan ng bagyo sa coastal waters ng Dalaguete, Cebu. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 75 kilometro bawat oras. Kumikilos ito sa bilis na 10 kilometro bawat oras patungo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Posible pa rin na maglandfall ang bagyong Basyang sa Cebu o sa Negros Oriental mula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga bago ito tuluyang humina bilang isang low pressure area. TNT Tomorrow's News Tonight. Tuloy naman sinasagawang rescue at paglikas para sa mga residenteng isinalanta ng bagyong Basyang ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Ito po'y ayon mismo kay Civil Defense Spokesperson Juni Castillo, kahit pilit pang pinapasok ng rescue personnel ang mga binahang lugar sa Iligan City. Bukod sa Northern Mindanao, malabo pa rin na niya na makauwi ang mga lumikas sa Caraga region sa kanilang mga bahay dahil sa patuloy na pagbaha. Sa datos po ng OCD, wala pa namang missing person na nawawala sa lugar pero una nga po napaulat ang isang mag-anak na namatay matapos po silang matabunan ng landslide. Dagdag pa ni Castillo, kahit humina na si Basyang, posible pa rin maapektuhan ang higit sa 7,000 mga barangay sa Kabisayaan.
May sapat naman daw po na supply ng family food packs at iba pang relief items ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan sa mga lugar na apektado ng bagyong Basyang. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit sa 3.5 million family food packs ang nakapreposition sa kanilang mga warehouse sa buong bansa. Sa ngayon, higit 1,000 family food packs pa lamang anya ang naipapamahagi pero tiniyak na nakahanda ang kanilang field offices na makapag-replenish at mamahagi ng dagdag na supply kung kinakailangan. Batay sa datos ng DSWD, 253 barangay ang apektado ng bagyo sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, habang may 261 evacuation centers na naka-activate kung saan 13,000 pamilya o 43,000 individual ang nanunuluyan. Tiniyak ng DSWD na makikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at local disaster risk reduction and management centers para sa patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga binagyong komunidad. Flash Report. Flash Report! Mayroon daw pong truck mixer ang umararo sa steel fence ng SLEX southbound lane. Abay, kumusta naman dyan? Meron bang nadamay? Ano, ha? Ating alamin sa report ni RH27 Noche Kakas. Noche! Lakay Ray at Tises, inararo nitong cement mixer truck ang mga steel fence ng South Luzon Expressway. Pagitan nito, Lakay Ray at Tises ng West Service Road dito sa lungsod ng Pasay. Gilid lamang ito ng Villamor Air Base. Bagyang nasaktan yung driver, ngunit ligtas naman. Ligtas naman ito. Wasak itong windshield ng truck at bumper. Hindi natin nakausap yung driver na pinaniwalaan mabilis yung takbo bago sumampa dito sa maliit na pader na semento na pinapatungan ng mga steel fence. Dahil dito na kay Ray at Ises, apektado yung daloy ng traffic dito sa West Service Road. Yung daling ng Nichols papunta ng Pasay, Parañaque at maging sa C5 going to Las Piñas. Dahil sa ngayon ay hindi pa rin naialis itong cement mixer truck at pero dumating na rin dito la kay Ray at Ises yung crane na siyang mag-aangat para maibalik itong cement mixer truck na may kargang semento, pero hindi pa sure kung kakayanin itong crane dahil may posibilidad dahil mabigat. Noche! Anong oras nangyari ito? Rush hour ba kanina nung mangyari yan? Oo, rush hour kanina. Kaya pala, ang daming mga sasakyan to. Oh. Pero ang maganda, parang wala naman siguro nadamay. Wala naman yung, mabuti na lang. Mabuti na lang, wala nadamay. Itong cement mixer truck. So kung tumagilid sa ito, Lakay, may posibilidad na yung mga nakasalubong dito sa may West Service Road, yung papuntang Villamor Air Base, galing ng Bikutan or Parañaque area sa may Merville, may posibilidad na babanggain pa nitong mga motorista na papuntang Villamor. So, good thing naman dahil kahit paano ay sumampa lang siya, parang actually pihado, parang teorya ko dyan sinadya na lang ni mamang driver na ibangga dyan para wala nang madami na ibang motorista. Yes, baka nawala na siya ng control. Ha? Yes, nawala ng control sa Manibela, kaya sabi nung isang taga-MMDA, minarapat na binangga na lang dito sa may kanang bahagi going to Merville. Pag nagkataon, araro yung mga motorista dyan. Oo, yun nga ang masaklap. Kung hindi man siya tumagilid dito sa may West Service Road, kung tumagilid naman siya dito sa may kaliwa, yung southbound lane naman, yung mga motorista na galing ng Osmeña Highway, papasok ng SLEX, ayun ang madadamay, ang madadali niya, yung mga nasa likuran
pagtuhog-tuhog na yan, lalakay rin. Oo. Alam mo naman, Buti sumampan na lang siya doon sa sentro, no? At bumangga sa pader. Oo, Dun sa kaya mabilis yung pinaka-railings. takbo nitong Cementa Mixer Truck. At good thing naman, wala namang nadamay na ibang motorista at ligtas naman yung Cementa. Yung driver na saan na? Nasa ospital. Wala naman lakay rin, pero ayaw lang na Interview. magpa-interview sa atin. Oo, umiiwas dahil pagdating kasi dito sa may SLEX, medyo mahigpit lakay rin. Mag-isa lang ba siya, Noche? Mag-isa lang ba yung driver o may pahinante siya? Baka nakatulog yan. Possible na nawalan talaga ng preno. Preno lang talaga. Yun na niya na, no? Yun ang Totoo yun. punot ugat talaga lakay rin at So, para hindi na makadami ng ibang mga sasakyan, dyan na lang Pinihit yung na ginagawa. lang. Yun lang nakagandahan dahil wala namang ilang ibang motorista na nakasalubong dito kasi hindi naman tumagilid at kung good thing na lang dahil hindi siya tumagilid dahil kung tumagilid sa ito mabilis yung mga motorista dito Mas sa may malaki yung West Service perya. Road baka sumalpok pa doon or maararo pa niya yung mga ilang motorista na dumadaan. Noche, usually kapag ganyang may aksidente, kahit isang lane lang naman yung apektado, pati yung kabilang lane, kumusta yung kabilang lane? Hindi naman ma-traffic. Yung maapektado rin na lakay cases pero kanina yung galing ng Villamor Air Base papuntang Parañaque, Merville, ayan, medyo okay. Pero yung dito sa may galing ng Merville, papuntang Villamor Air Base, yun ang talagang mahaba yung pila ng mga sasakyan. Maging itong mga nakamotorsiklo, dahil mga dumadaan, ihinto ng mga nakamotor, ihinto, tapos pipicture-picture. Nag-uusisa. Nakadagdag din. Naki-isyuso. At siyempre, pang profile nila, pang post sa Facebook. Kaya yun ang... Aksidente, pang profile? Porda yun, Porda. Sige. Okay, so yun ang ating report. It's 27, nagkaka sa DZR8, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Minsan, mga usisero, wala rin sa tamang timplang utak, Mantakin mo, aksidente na nga. Well, maybe to inform yung public na may problema dyan para maiwasan. So baka iba, nag-FB live pa Yung iba naman, gusto lang umusyoso talaga. Hindi nawawala sa mga Pilipino yung mga usisero. Sabi ni Evan lang, nako, professional driver po yung driver nung mixer, yung truck mixer. He knows what to do. Hindi na siya nakadamay ng ibang motorista. O nga naman, ang hirap pa yan, buti ka mo, nasa gilid siya. Wala siya sa gitna ng kalsada. Kung napapaligiran siya ng mga motorista, naku po. Or maaaring nakakaramdam na Mas rin malaking aberya yun. Nakakaramdam na baka may problema talaga dun sa kanyang makina. Hindi lang, yung brake yun Kung hindi makontrol yung brake, baka hindi kumagat yung. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, kansilado naman ang hindi bababa sa 32 domestic flights ngayon pong Biyernes dahil nga po sa epekto ng bagyong Basyang. Sa report ng CAAP, apektado ng kanselasyon ng flights ang abot sa 7,737 mga pasahero. Kabilang po sa mga kinansilang flight ang mga biyahe ng Cebgo, Cebu Pacific Air at Pala Express. Samantala, tinek naman ng CAAP na bukas ang karamihan daw po sa mga paliparan na malapit o nasa daanan ng bagyo. Bukas, nabilang po ang Surigao, Puerto Princesa, Ozamis, Tacloban, Calbayog, Catarman, Borongan, Ormoc, maging ang Maasin, Hilongos, Catbalogan, Giwan, Siargao, Butuan, Bislig, Tandag, Iligan at Pagadian. Yung international flights hindi naman naapektuhan. Sa iba pa nating mga balita, formal nang naitransmit sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bojid III ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, ipinasa ang mga dokumento noong Huwebes ng hapon matapos makumpleto ang pagtanggap.
verifikasyon at pag-endorso sa mga reklamo. Inihain ang unang impeachment complaint ng mga miyembro ng Makabayan Coalition at inendorso ni na ACT Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Jane Elago at Kabataan Representative Rene Luisco. Samantala, ang ikalawang reklamo ay inendorso naman ni na Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Representative Percy Sandanya. Sa ilalim ng House Rules, may 10 session days ang Office of the Speaker upang maisama ito sa Order of Business ng plenaryo bago ito i-refer sa Committee on Justice para talakayin kung may probable cause ang reklamo. TNT Tomorrow's News Tonight. Namumuro namang ihain ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon po kay House Deputy Minority Leader Laila De Lima, walang nagbabawal sa paghain ng dagdag reklamo dahil naman sa hindi pa naman na-refer ang mga naunang complaints sa House Committee on Justice. Nagpasalamat si De Lima dahil naman sa nai-transmit na ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Office of the House Speaker ang dalawang reklamo na inihain ng iba't ibang society groups, civil society groups at Makabayan Bloc. Sa ilalim po ng inilabas sa resolusyon ng Supreme Court, mayroong 10 session days ang Speaker's Office para maisamang impeachment case sa order of business ng plenaryo. Dagdag pa ni De Lima, nakakatatlong araw pa lamang nang ihain nilang reklamo kaya pwede pang maghintay kung mayroon pang ibang gustong maghain laban sa pangalawang Pangulo. Pwedeng ipatupad ng Kamara ang fast-track mode na impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pagtaya ni Representative Terry Redon ng Bicol Saro Party List member ng House Justice Committee. Ayon kay Redon, malamang maisama sa Lunes, February 9 sa Order of Business ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ito'y matapos na kumpirmahin ni House Secretary General Cheloy Garafil na nai-transmit na niya ang dalawang impeachment complaints sa opisina ni House Speaker Faustino D. III. Paliwanag ni Redon, pwedeng madaliin ang Kamara na mai-transmit sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara nang hindi na kailangan pandumaan sa House Justice Committee. Hanggat wala umanong plenary referral sa House Committee on Justice, pwede nang magmosyon at idadaan sa 1/3 votes ng mga miyembro ng Kamara. Paliwanag ni Redon, kapag nakuha ang naturang bilang, pwede na itong maiakyat sa Senado. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, panahon na raw po para ilantad sa publiko ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos, isa sa mga tumanggap umano ng confidential fund ni VP Sara Duterte. Ayon po kay Bicol Saro Party List Congressman Terry Redon, chairperson ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng House Committee on Justice, sa impeachment hearing ang tamang venue para makita ng publiko kung totoo nga bang si Mary Grace Piatos at iba pang mga kasamahan niya. Anya pagdinig na impeachment complaint, magkakabistuhan na kung mailalabas nila na totoong tao si Mary Grace Piatos at hindi isang chichirya. Wala ka reaction. Magugunitag si Mary Grace Piatos ay isa sa mga alias na ginamit at tumanggap umano ng confidential fund mula kay VP Sara. Ang tagal na kasi ng issue niyang Mary Grace Piatos na yan. Una nakakatawa pa eh. Pero parang ngayon nakakainis. Nakakaumay na. Nakakaumay. Aminado naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natutuwa siya matapos na mabasura ang usapin ng impeachment laban sa kanya. Sa ambush interview sa Maynila, sinabi ng Pangulo na nakaabala kasi ito sa kanilang trabaho. Pero sabi ni Pangulong Marcos, hindi siya masyadong nag-aalala dahil wala namang grounds para siya ay ma-impeach at batid niyang politika lamang ito. I mean, the House is doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that now the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done and we can get on with our work. You know, because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment, because here wala naman, there were
political. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na nagsalita ang Pangulo sa issue mula ng may maihaing reklamo na impeachment laban sa kanya. Samantala, ayaw namang magkomento ng Pangulo sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at sinabing hayaan na lang umano ang Kongreso na gawin ang kanilang trabaho. TNT Tomorrow's News Tonight. Isinasayos naman ng National Bureau of Investigation NBI ang panibagong case referral sa Department of Justice laban sa iba pang sangkot sa flood control scandal. Sa pagtatanong po ng DZRH News, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na kabilang daw po sa mga tatama ng ilang pang datit kasalukuyang senador. Kabilang sa mga kasong irerekomenda sa mga hindi tinukoy na individual ay plunder, malversation, graft, bribery at falsification of public documents. Target daw po ng NBI na maghain ng case referral kada 2 linggo. Posible umanong maging batayan ng investigasyon ng Department of Justice ang ilalabas na ulat ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng anomalyang flood control project. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadolion, bukas umano ang ahensya na gamitin ito bilang sanggunian kahit hindi pa nila natatanggap ang opisyal na kopya. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng DOJ ang pinal na ulat mula sa Senado bago magsagawa ng kaukulang aksyon. Magugunitang may nag-leak kamakailan na sinabing draft report mula sa Blue Ribbon Committee kung saan nabanggit ang pangalan ni Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Chis Escudero sa mga inirerekomenda na kasuhan. Una nang naghain ng petisyon sa Senado si Attorney Eldridge Marvin Aceron at iba pa para hilingin ang paglalabas ng buong ulat at hindi lamang draft report. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, standby pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong Thank God It's Friday. TNT Tomorrow's News Tonight. Nasaan na nga ba si dating Congressman Zaldico? Pero ayon po sa NBI, malakas ang kanilang hinala. Nasa Portugal pa si dating Congressman Zaldico at yan ay umaayon din sa hinala ng DILG. Samantala naman, bilang daw ho ng mga tambay na Pinoy o walang trabaho ba'y nanatili daw po sa 4.4%. Presyo ng petrolyo may dagdag bawas daw po next week. Pero malalaman pa sa Lunes ang final na presyo kung tataas ba o hindi. At sa ating pong isa pang balita, mga suspect daw po sa pagpatay sa pulis sa septic tank nagpositibo sa droga. Nakita mo ba yung video niyan, Lakay? Yung video, yung pinakita ng PNP at ng CIDG na CCTV footage nung binaril yan. Walang reaksyon yung mga kasabwat nung binaril. Alam mo yung parang pumutok ang baril, pero parang ordinaryo lang, normal lang. Anong kasabwat ng binaril? May pulis eh. May kasabwat din pulis eh. O nga, kasabwat ng mga gumawa. Ng mga gumawa. Yung binaril, pulis din. Pulis din. Oo. Kung planado, paano ka magre-react? Kaya nga kaya alam mong may kinalaman sila talaga. Pero heto sa ating TNT Global News. Naku, nagkaroon daw po ng suicide bombing sa isang Shiite mosque sa Pakistan. 31 ang patay. Nasa 169 naman ng sugatan. Ano ba naman yan? Samantala naman sa sports. Sa sports, ano ba na sa si sports? Alex Yala, tuloy daw po ang laban sa Abu Dhabi Open matapos na makalusot sa semis ng women's. Kaya gamit ko Charm Fab Coil with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
may aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakapro sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. This Saturday on Scene Zone, #World-Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali. At iba rin po mga balita para sa National Bureau of Investigation. Posible umano nga sa Portugal pa rin si resigned Congressman Zaldico. Ayon po sa sabi sa DZRH ni NBA spokesperson Palmer Malyari, nakatuon ang kanilang pag-ugnayan sa counterparts nila sa Portugal. Halos araw-araw pong may komunikasyon ng kanilang International Operations Division sa mga otoridad sa naturang bansa. Bukod dito ay naipagnain din umano ang NBI sa Cambodia kung saan unang napaulat na nagtatago ang dating mambabatas at hindi rin binibitawan ng Bureau
ang pagsilip sa sinasabing pagtungo ni Ko sa bansang Sweden. Samantala, alam mo ba Lakay, hindi lang umano pa. mga air assets Ang alin? ang nasilip ng Independent Commission for Infrastructure, kundi may natukoy din silang yate. Ay, di malayo. Anong di malayo? Hindi malayo Ay, di magkakayate. malayo. Ayan, may natukoy din pala silang yate na iniuugnay kay Zaldico. Tinukoy sa DZRH ni Assistant Secretary Aboy Paraiso, Chairman ng ICI Technical Working Group ng ang Misibis Bay Corporation. Ayon po kay Paraiso, sinasabing isa si Ko sa mga acknowledged owner ng korporasyon, may-ari ng luxury Misibis Bay Resort Estates and Spa sa Bakakay, Albay. Wala namang reaksyon ng abogado ni Attorney Ko sa alegasyon na matatanda ang una na rin nitong pinabulaanan ng ulat na may air assets ang kanilang kliyente at iginiit na pagmamay-ari umano ang mga ito ng Misibis Corporation na hindi umano kaugnay sa dating mambabatas. Samantala, batay sa pinakahuling impormasyon mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nananatili pa rin sa Malaysia ang dalawang Augusta Westland helicopter na iniuugnay kay Ko, habang nasa Singapore naman ang isang Gulfstream aircraft. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, meron pong report si Ka Federico Manalili. Nako, ang dami raw natikitan dyan sa mga kalsada sa Malabon. Nasa higit 4 na po. Nasa 11 masakyan ng hinatak. Go ahead sa your report, Ka-Feds. Yes, Ray at Miss Cases, itong magkatuwang ang Manila Development Authority o MMDA sa pangungunan ni Gabriel O ng Special Operation Group Strike Force at katuwang si Miss Ruby Bron, head ng MMDA Northern Traffic Enforcement District and Ted ang Land Transportation Office LTO at siyempre katuwang ang Malabon Public Safety Traffic Management yung PSTMO sa pangungunan ni Police Retired Colonel Reynaldo Medina Jr. Ang operasyon ay kung saan nga sa mga tawag na mga sumbong na kung saan maraming mga krasada ang mga nakabalagbag na mga sasakyan at ito'y nagdudulot ng mga obstruction ng bagal ng mga daloy ng mga trapiko at inuna dyan yung kahabaan ng Hornades, sakop ito ng Barangay Tuganog at ganoon din yung Gobernador Pascual at hanggang makarating sa Concepcion at Baritan at kung saan na doon inabutan yung mga nakabalagbag na mga sasakyan at nagdudulot nga ng pagsisikip ang daloy ng trapiko. Sa kabuuan kasamang red cases ay may 42 na mga natikitan na apprehend dyan at na-issuean ng OBR at mga 11 namang nasasakyan ang pinaghahatak na ito'y nakabalagbag ka sa kalsada na walang mga driver. Ngayon kasamang ay maluwag kaya lang dito nga dahil nga ganitong 10 oras ng gabi ay naglalabasan na yung mga malalaking truck ay nagdudulot na ng kabagalan ngayon yan ng daloy ng trapiko, particular palabas ng Lascano at itong kahabaan ng C3 Road at ganun itong kahabaan din ng MH Del Pilar. Federico Manalili para sa Bisa Region na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umapila naman ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ruling ng Pre-Trial Chamber 1 sa International Criminal Court laban sa kanyang patuloy na pananatili sa kulungan. Ayon sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, nagkaroon ng malaking pagkakamali sa batas ng isang tabian joint medical report ng dating presidente. Ipinahayag ni Kaufman na hindi maaaring ipagwalang bahala ang naturang resulta dahil ito ay ginawa ng leading neurologist at neuropsychologist na eksperto sa kanilang propesyon. Lumabas sa pagsusuri na hindi na sapat ang kakayahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gawin ang mga karaniwang aktibidad habang nakapiit sa kulungan. Binigyan din ni Kaufman na batay sa medical report may sapat na basihan upang ikonsidera ang agad na pagpapalaya sa dating Pangulo. TNT Tomorrow's News Tonight. Meron daw pong asahan naman na dagdag bawas sa presyo ng petrolyo po next week o sa susunod na linggo.
Ayon po sa DOE, posibleng tumaas humigit kumulang sa 30 sentimos bawat litro ang diesel, habang 5 sentimos naman sa bawat litro ng kerosene. Samantalang posible namang mag-rollback, more or less, ang gasolina ng 10 sentimo bawat litro. Bahagya namang nadagdagan ang dami ng walang trabaho sa bansa noong Desyembre ng nakalipas na taon. Ayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, ang bilang ng jobless na may edad 15 pataas ay umangat sa 2.26 million mula sa 2.25 million noong November 2025. Ang bilang ay mataas kumpara sa 1.63 million na walang trabaho noong Disyembre ng 2024. Batay sa resulta ng survey, ang dami ng jobless noong 2025 ay katumbas ng 4.4% na unemployment rate. Katulad ng naitala noong November 2025 at mas mataas kumpara sa 3.1% noong December 2024. Nangangahulugan na sa 1,000 individual, 44 ang walang trabaho sa nabanggit na pagkakataon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sinusuri pa ng Pilipinas kung anong klaseng commitment ang kakailanganin daw po sa bagong tatag na Board of Peace, ang international organization na inilusad mismo ni US President Donald J. Trump. Ito po'y kasunod na imbitasyon na natanggap ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez mula sa White House para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po ang personal na liham ni Trump na nag-aanyaya sa Pilipinas na makibahagi daw po sa Board of Peace. Ayon po kay Romualdez, hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong kontribusyon na hingi naman sa mga bansang sasali dito. Nilinaw din ni Romualdez ng $1 billion monetary contribution ay para lamang sa mga nais maging permanent member, bagay na aminado siyang hindi pa kakayanin ng Pilipinas. Inilunsad ang Board of Peace noong January 22, 2026 at layunin daw pong tutukan ng rehabilitasyon ng Gaza matapos ang digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating TNT Global News, patay ang 31 katao habang 169 ang sugatan sa nangyaring suicide bomb attack sa Shiite Muslim Mosque sa Islamabad sa Pakistan. Na pag-alaman na higit 400 individual ang nasa loob ng naturang moske nang maganap ang pagsabog sa gitna ng Friday prayers. Ayon po sa isa sa mga sugatang biktima, nagsisimula pa lamang sila ng panalangin nang makarinig sila ng putok ng baril na sinundan ng malakas na pagsabog. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, hinihinalang ang Tehrik-i-Taliban Pakistan o TTP ang posibleng nasa likod ng nangyaring pag-atake na tinaguriang deadliest attack sa bansa mula noong 2023. Ano ba yan? TNT Sports and Games. Sa ating sports mga kaibigan, Alex Ayala, tuloy ang laban sa Abu Dhabi Open matapos makalusot sa semis ng women's doubles. Report mula kay Kyle Bulyas. Kyle! Bigumang umabante mula sa quarterfinals ng women's singles si Alex Ayala, tuloy pa rin ang laban nito sa Abu Dhabi Open dahil pasok ang tandem nila ng Indonesian player na si Janice Chan sa doubles finals. Tinalo nila ang tambalang Christina Buxa at Zhang Shuai sa scores na 6-3, 6-3. Ginawa ito ni Ayala 1 oras lamang ang pagitan mula nang mapataob siya ni world number 11 Ekaterina Alexandrova sa singles match. Dahil sa kanilang panalo, sunod nahaharapin ang dalawang Southeast Asians ang tambalang Teresa Mahalikova ng Slovenia at si Olivia Nichols ng United Kingdom para sa tsansang makapasok sa finals. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas. Samantala sa showbiz, singer na si Gigi Delana sumailalim sa isang retreat para sa kanyang healing journey.
Alamin nga natin ang detalye ng balik. Yun din ba ang dahilan kung bakit nagpaiklian ng buhok? Ganun ba? Alamin nga natin kay Don Carlos. Ibinahagi ng singer na si Gigi Daliana ang kanya naging retreat experience para sa kanyang healing journey. Sa kanyang Instagram post, kitang-kita ang pag-connect sa nature ni Gigi nang nakapaa habang papunta sa isang waterfalls. Kita rin ang mga iba pang kasama ng singer na nais din mawala ang bigat na nararamdaman sa kanilang buhay. Nagpasalamat siya sa kanyang coach Raz at 8 Aliliw na sumama sa kanya ng 3 araw para maibsan ang kanyang pinagdaraanan. Matatanda ang dumaan sa matinding pagsubok ang singer noong 2024 kung saan na maalam ang kanyang minamahal na ina. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Hoy, salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Happy birthday ulit kay Henry Uri na nagdiriwang ng karawan today. Birthday, bumaha ng palabo. Wow, bakit hindi ako nakatikim ng palabo? Ay, may kasunod pa yan. Ay, Huwag kang mag-alala. Meron pang part 2, part 3. At kay Ma'am Evan lang, good evening. Ganon Sino din pa? kay Ann at kay Alvin Ongkoy, Beth Gray, good evening. Ganon din kay Banong, kay Bentong, kay Miss Becky Tisuka, kay Federico Manalili na nga, Willie Reladora. Ayan, Banong, good evening ha. Ayan. Si Tristan Gulay. Akala ko si Kristan Carag. Kristan Carag, kumusta ka na? Nagpaparamdam Kumusta ka ka. Oy, Sir Leor, magandang gabi po. Si Nelda Paranada. Ayan, ha? At marami pang iba. Salamat po, Nanay Ka. Ay, si Arvin Capasilio, Rebelito Magallones. Nanay Carmen, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Good evening. Ano, batiin mo yung mami mo. Ay, Mami Emmy. Kausap ko lang. Hindi kausap ko lang kasi kanina. Okay. Yung nababati mo sa radyo saka sa telebisyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong persa ng DZRH News Team. Maraming salamat sa ating mga nakakapay sa digital, sa television, radio, maging sa ating Malanday transmitter. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ng alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging